May bibilin lang ako sa labas. Aalis ka na? Yung mask mo, face shield mo. Huwag na, hindi na ako tatabla ng virus. Fully vaccinated na ako, no? Ay, mahal. Hindi porket fully vaccinated ka na, hindi ka na magiging carrier tatabla ng COVID-19. Mask, iwas, hugas. Milyong Pilipino na ang nabakunahan kontra COVID-19 at ligtas at epektibo ang mga bakunang ito para sa atin. Kaya pag-turn mo na, magpabakuna na. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, ABP at ng himpilang ito. Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho! Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho! Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho! Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. What juicy, lahati Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong lapada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. TTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. TTX 500. Mapali sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika. Holy Name University Medical Center is mighty proud to announce its dynamic personnel and state-of-the-art equipment and facilities, a medical institution that is seen to boost and make a difference in the province of Bohol's healthcare needs. The Holy Name Medical Center's 24-hour ambulance service is competently responsive to your emergency calls under our well-trained personnel to initially provide the right ambulatory care management. The Holy Name University Medical Center is located within the premises of Holy Name University Dampes Campus, Tagbilaran City. Is strategically built on a peaceful and quiet place where physical healing and recovery is conducive. For information, please call 501-9946 or 501-9947. Holy Name University Medical Center. One with the Word in healing the world. Han, pila ta katubig so kadang minyo ba? Pero wala nang rapon ta nagbag-o no? Salamat sa mong pag-amuma o pagmahal. Salamat po sa suportahan ha. O syempre, sa pagpakuntanto na ako matagabi. Ana gid na, basta naka-hardball. Hardball Adult Better Supplement Capsule. Pagkalalaki, itodo mo. Ligayang sagad langit, itodo mo. Isang tawag mo lang, text o chat man yan. Problema'y gumagaan, lungkot sumasaya. Buksan mo ang San Miguel, pinsan mo sa beer call ng barkada. Beer call muna tayo, beer call muna tayo. O anong sarap ang pinsan ko, beer call muna tayo. Kahit kailan, walang iwanan, beer call muna tayo. Drink responsibly. Beer call muna tayo. Bili na ng San Miguel Pale Pilsen sa suking tindahan. Drink responsibly. Nagunang katuyuan sa immune system, mao ang pagpalalipod sa lawas gikan sa viruses ug bakterya. Mao ang gikinahanglan ng pagkaon sa mga kalanon nga abunda sa bitamina ug minerales sama sa gulay, prutas, isda, karne, gatas ug uban pa. Og tumardayon sa Shane Hair Plus Capsule aron dili kadali taptan sa mga sakit. Kayang Shane Hair Plus Capsule halos puro sa bitamina ug minerales nga mao'y kalanon sa atong immune system. Shane Hair Plus Capsule. Dinhi sa Tagbilaran, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Shane Cell Center, Hontanusa Street, Corner J. Clarin, ug atbang sa Bohol Museum, ug mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Ug sa lugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304.
with the help of Sangodion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital ning syudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, uban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber. Ciao, I'm Giuseppe. Ciao, I'm Massimo. Come to our place in Totò e Peppino. We are located in Alona, Panglao. You can taste the only original pizza truffle, carbonara, lasagna bolognese and much more. Vienici a trovare. Ti aspettiamo da Totò e Peppino. For the best pizza and pasta in Bohol. Ciao! Toto and Pepino, the best pizza and pasta in Alona, Panglao, Bohol. Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano. DYRD, gisaligan sa serbisyo sa katawhan. Nagalakad, adlaw gabi. Sa 50 katuig ng pag-alaga, DYRD ang stasyon sa katawhan. Oras sa DYRD Radyo sa Katawhan, alas 8:13. Gikan sa DYRD Public Affairs. Moydang panan sa atong mga kaguul ug kalisod sa atong mga problema. Atong barugan ang tinuod nga gobyerno nga naglantaw sa kayuhan sa katawhan. Inyong alagad. Sa tibuok Pilipinas, pogi kini ang pinaka-efficient ni programa. Inyong alagad. Mupadayag sa isyu. Magatuki sa nagaunang hilisgutan. Maminaw sa inyong mga opinyon ug sa inyong mga suliran. Very effective ang inyong alagad. Na-prove na po na ako nga daghan ang followers ni inyong alagad. Inyong alagad. KBP nominee is Best Public Service Radio Program sa tibuok na so inyong alaga. Inyong alaga. Kanunay maalagaron. Higala, kamusta? Mayong buntag. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me, and I think to myself, what a wonderful I see skies of blue and clouds of white, bright blessed day, a dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, what a wonderful world, mga kaigsunan. Lain na sad nga buntag ang atong pag-asawan. Nini nga kalibutan nga atong nga gipuy-an nga bisan mga kaigsunan sa limuot kung tan-awon. Tungod kay karong panahon nagibukot-bukutan ta sa daghang nga mga suliran. Apan nindot gihapon kining kalibutan nga atong gipuy-an tungod kay puno kita sa mga grasya gikan sa ato ang labawang magkagagahom. Ug angay nato ipasalamat mga kaigsunan karong kabuntagon sa atong pagsugod dining atong tulumanon. Dili gid nato kalimtan sa pagpasalamat kaniya. Nini mga grasya nga ito nga nadawat mga kaigsunan. Ang grasya sa kinabuhi nga ni matapata karong buntaga mga higala. Grasya sa pagkaon sa pamahaw ug uban pang mga grasya nga ito nga nadawat nga naghatag og kusog sa itong lawas. Salamat sa Dios.
Ang grasya mga kaigsuunan sa panahon nga gitagaan ta og maayo nga panahon, medyo murag na linog gamay mga igsuon. Apan wa ta matandog mga kaigsuunan. Labaw tanan to'y pasalamat sa Ginoo ang grasya sa pagtuo nga mao gini karon mga kaigsuunan. Ang ato ang kusog nining panahon nga kita giayo og tayog suliran sa COVID-19 mga kaigsuunan. Kitang tanan mingon salamat sa Dios. Oh, praise the Lord. Uban usab sa pagpangayo kaniya, sa way hunong nga pagpangayo kaniya mga kaigsuunan. Nga unta kita pagagiyahan sa itong mga hunahuna, sa itong mga gimbuhaton, kita pagaprotektahan sa itong kinabuhi mga igsuon. Karong adlaw aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa katawhan, sarang usab kining atong mga gimbuhaton makapahimuot sa atong labahong makagagahom. Good morning mga sano. Lain na sang adlaw to pagasawan pizza 14 karon mga higala sa Setyembre. Oy, birthday ron sa akong maguwang ba? Si Emilda Rosela Bulyeser Marapaw. Ato dito sa Virginia, USA, mga higala, happy birthday. So si Ate Misol kung tawagon. Sa uban pa naga-birthday karon, happy birthday. Sa naminaw na to karon, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Nga suki na to din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. 15 ka barangay mga higala o atong 47 ka mga kalungsuran ng lalawigang Bulanon sa 1st, 2nd, and 3rd District. Kamusta? Kamusta na ang mga kalangkalang sa politika sa atong lalawigang Bulanon? Kamusta usab sa atong mahal nga lungsod sa Luway itong 24 ka barangay diha mga kaigsunan? Mayong buntag kaninyong tanan. Ingon man, minaw na to sa gawas karon mga higala daghan pod ato po silang timbayaon sa usa ka mainit nga maayong buntag. Usa ka mainit mga kaigsunan nga pagpamahaw. Sa ato ang mga igsuon nga tuwa dito sa US of A, sa Arab countries, din sa ato mga silingang dapit sa Asia. Naidaghan nakatutok nato mga higala diha sa Singapore, diha sa Hong Kong. Aguban pang bahin sa kalibutan. Good morning mga sano, ato mga panginaot ang tanan nasa kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay nga nagalantaw sa unahan. Kini si TIWBS makiguban kanyo ni atong tulumanon og mingon, pray, hope, and don't worry. IATF, inyong alagad ta forever. Welcome aboard inyong alagad. Arangkada ta mga higala sa itong isgutanan karong buntaga. Ini nga adlawng Martes, then kamo gihagit usab sa pagtawag diri aron makasalmot ni nga itong mga diskusyon sa kahanginan mga higala. Nining mga panghitabo nga naghilambigit sa kinabuhi nato mga Pilipinhon, mga panghitabo nga naghilambigit sa kinabuhi nato mga Bulanon, dapat na lang kitang tanan mo apil mga igsoon, mo timbaya o manghilabot sa kalihukan din sa ato ang kagamhanan din sa ato ang kapupud-ang Pilipinhon. Karong buntaga, isgutan nato mga kaigsunan ang nagpadayon nga mainit nga investigasyon didto sa Senado kabahin sa korupsyon. Basta korupsyon mga igsuon. I hate korupsyon. Matud pa. Isgutan nato mga kaigsunan kanang issues bahin sa korupsyon. Naun sa nakahaang investigasyon sa Senado sa grabing overpricing sa mga face mask o face shield nga may kantidad og 300 million pesos. Ang pait ni ini mga kaigsunan kay ang tag-iya sa kumpanya nga Farnally Pharmaceuticals, Farnally Pharmaceuticals Corporation, ang usa niini mga kaigsunan, usa ka insect ha. Uy, insect ang tag-iya diyan ha. Aning Farnally, usa ka insect nga kanhi economic advisor ni Presidente Duterte nga nakahipos og 12 bilyones ka pesos mga kaigsunan. Hinumdumin ninyo na ha? 12 billion, dili milyon ha? Letter B, ha? 12 billion pesos ang nahipos aning mao nga insect nga kanhi advisor ni President Duterte mga kaigsunan, purbida. Ha? Mao ni nakahipos sa kontrata sa gobyerno mga kaigsunan. Kining gitawag na tong Farnally Pharmaceuticals Corporation nga tag-iya ani usa ka kanhi economic advisor ni Presidente Digong mga kaigsuonan. Sa inyong tanaw, kani mga kaigsuonan mo ni angay natong natubagon tong pangbuntaga ha. Sa inyong tanaw, sakto kaha ang duda sa mga senador nga grabe nga pangurakot sa administrasyon sa pundo alang sa face mask, face shield o PPE. Ala sige,
Alang sa inyong mga hunahuna, mga kaigsunan, mga tubag sa itong pangutana, uban pa mga panahon, kabahin ni ini nga maong isyu bahin sa korupsyon. Atong dawaton mga kaigsunan ang inyong mga hunahuna ug ato kanang ipahiluna dinhi sa ato ang tulamanon karon. Ato sa paminawon kaning maong balita mga igsoon. Pandemya taong 2020, inutusan umano si George Mendoza, hepe ng nooy PSDBM Inspection Team, ng kanilang opisyal na pirmahan agad ang inspection report sa in-order na PPE galing China kahit wala pa ito sa bansa. There was this instance po, no, Your Honor, where we have to, during pandemic time, there was no talagang supply of PPEs. So we have to resort to China. Wala pang delivery, but we were advised or instructed to prepare the inspection document. Considering nga po na it will be an attachment for the China assurance to China suppliers na sila po ay babayaran once the shipment or yung PPEs will arrive sa Pilipinas. In other words, you were instructed by whom? To sign reports, to sign, na-instruct kayo na pirmahan ninyo yung inspection report kahit hindi nyo nakikita yung produkto kasi hindi ma-deliver. Tama ba yun? Ganon po, Your Honor. So, who instructed you? Management po, Your Honor. Who in management? Actually, Your Honor, it was, the one who advised me to prepare or to sign the inspection report is yung aming sa finance, considering they will be the one to pay. So who in finance instructed you? Opo. It was a meeting then with the former accounting chief Raul Catalan. Dalawa lang po yata, 2 suppliers. Hindi pa po na-deliver. This is not the normal procedure, Your Honor. 2 beses pumirma sa inspection report si Mendoza noong 2020 kahit wala pang delivery ng mga supply mula China. Nitong Enero, na-retrench si Mendoza matapos ang 31 taon sa ahensya bilang contractual employee. Kinumpirma na naiwang kaopisina na pumirma rin sa mga dokumento ang salaysay ni Mendoza. Sino yung humiling sa inyo na pumirma ng lumalabas na fake inspection and acceptance reports? Hindi po ba nung panahon yun dapat yung mga DOH people present at hindi po ba dapat na magsa-sign off din sila dyan sa mga inspection and acceptance reports? Opo, Your Honor. Ang nangyari po is yung internal document po sa yung pinirmahan po namin, pero nakalagay po doon na meron po kaming na inspection will be conducted once items are delivered in the Philippines po. So, once dumating po yung mga item po, joint inspection pa rin po. Sinisikap ang kunin ang panig ni Catalan tungkol dito. Dagdag ni Mendoza, bago siya ma-retrench, biglang may dumating sa bodega ng PSDBM na kalahating milyong pirasong face mask na binili umano na ahensya sa Pharmaly Pharmaceutical Corporation. Chinek na rin ito ni Mendoza. There was this confusion kasi nga po, no supplier, no PO at that time. So, No supplier, no PO? Yes, we just or the warehouse just received the goods. When? 500,000. Nakonsumi naman ang ilang senador sa laban-bawing kwento ng Pharmaly officials sa delivery ng kalahating milyong surgical mask. Sa PSDBM warehouse na ayon sa Pharmaly, pinadala nila noong mismong araw na natanggap nila ang request for quotation mula PSDBM. Sabi mo, natanggap niyo yung request for quotation on March 25, 2020. On the same day, you answered the request for quotation, and on the same day, you supplied 5 pieces of surgical masks, which cost 20 pesos per piece. Question, did you have this in your inventory? At that day, we don't have the stocks on our inventory, but Mr. Lincoln Ong was able to negotiate with the supplier po. Ayaw din nilang sabihin kung magkano talaga ang puhunan nila sa nakuhang face mask.
Binenta kasi nila ito sa gobyerno ng 27.72 pesos kada piraso. Gayong nasa 13 pesos lang kada piraso ang alok ng isang local supplier. Bakit takot kang sabihin kung yung ano yung tinatanong ni Senator Gordon na bakit mahiya kang malaman ng taong bayan kung magkano ang kinita mo? Hindi naman illegal yung kumita ka dahil negosyante eh. Bakit hindi ayaw mong sabihin kung magkano binayad mo kay yung sabi mong Brother Tiger? Para hindi magduda ang taong bayan sa hearing na ito na mayroong tinatago, sabihin mo kung magkano binayad mo at magkano kinita mo. Bakit illegal ba yung kumita? You're a businessman. Kikita ka diyan basta hindi lang nagkakaroon ng ghost delivery. Material yung tanong ng ating chairman kung magkano binayaran mo sa supplier because in the same month, may local na kumpanya na nag-supply at 13 pesos eh. Okay? Ito ang supply ninyo, ang presyo 27. Ang local supplier, 13.50. Okay? Kaya palagay ko, kung meron kayo, sabi nga, negosyo naman to, sabi nga ni Senator Bato, pwede mo bang sagutin kung magkano nga naman ang binayaran nyo doon sa Tiger for the supply? Opo, Mr. Chairman. Opo, Mr. Chairman. Ang naalala ko po, mga nasa 23 pesos po. Naka-house arrest ngayon si Ong dahil positibo siya sa COVID. Lumitaw din sa pagdinig kanina na aabot sa halos 11.5 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng Pharmally Pharmaceutical sa gobyerno noong 2020. Ito'y kahit wala pang 600,000 ang nakadeklarang kapital nito noong 2019. Gate ng Pharmally officials, pinaikot lang nila ang kanilang kapital at karamihan ay dineskartehan lang nila ng utang sa mga supplier. Pinahiram din umano sila ng 7.29 billion pesos ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sa pagdinig noong Biyernes, inamin ni Yang at mga opisyal ng Pharmally na nagsilbi ring guarantor at middleman nila ang negosyanteng Chino sa mga supplier sa China. The company is different from that company in 2017. The shareholders are different. We are not a dummy. I'm not here to defend Mr. Michael Yang. He really does not know about me, my involvement with Pharmally Pharmaceutical Corporation, because I was scared to go to him. Because when your father made a promise to do something, and he left you in charge to do it, and then somehow that doesn't happen. It's just very embarrassing to go up to someone and try to ask for help. But when we were awarded the contract, we really want to make good and deliver. So after, even despite my reluctance, I think we asked Lincoln to approach Mr. Michael Yang. Ako po yung lumapit kay Mr. Michael Yang. Sabi mo kailangan ko ng 600 million para masupply natin to. Kwarta na ito, kung di natin masusupply, mawawala pa. Tama? Sinabi ko lang po kay Michael lang na kailangan ko na ma-access tong ganitong brand, ganitong kumpanya. Tapos baka pwede na ako tulungan. At the same time, baka pwede nang tulungan ako sa paghanap ng funding. Kasi kulang po talaga yung cash namin. Ako po yung lumapit sa kanya, humingi ng tulong. Napagalitan naman si dating PS-DBM Undersecretary Lloyd Christopher Lau sa umunoy pabalang na pagsagot sa komite kanina. Again, it has been asked several times. You're very condescending, sir. This is April and March, kasagsagan ng pandemya. Note that EMS already answered, sasagutin ko yan. Please, mahinahon lang po kayo sumagutan. Ang dating mo, mayabang ka masyado eh. You're so arrogant. You're talking to senators. So, give us the appropriate respect. Huwag po kayong masyadong arrogante. Hindi na muling nakadalo sa pagdinig kanina si Michael Yang. Humarap na lang ang kanyang abogado. His blood pressure had suddenly shot up. And for that reason, he was advised by his doctor to just stay at home. That always occurs. When somebody is under investigation, they come in a wheelchair, show their picture, and they cannot appear. Or they're in a hospital bed.
Pinatatawag na ng komite ang mga negosyanteng nag-supply umano sa Pharmaly ng medical supplies. Samantala, mismong sina Senate President Vicente Soto III at Gordon ang nagsabing tuloy ang pagsilip nila sa paggastos ng Department of Health sa pandemic budget. Kahit pa sumali na sa Executive Secretary Salvador Medaldea sa pagbatiko sa Senate investigation. Sa Biyernes, itutuloy ang pagdinig. Sherian Torres, ABS-CBN News. IATF, inyong alagad ta forever. Motong balita mga kaigsonan, no? Balita kabahin sa gihimong investigasyon sa Senado. Diin mga kaigsonan gituki nila ang pagpalit, overpriced mga higala nga pagpalit sa mga items like face mask mga kaigsonan. Local supplier kung dinhira sa Pilipinas tag 13 pesos lang. Pero dito sila namalit mga kaigsonan sa China 27 pesos sa turbina doble daw, sobrang doble ha. O niya, matod pa mga kaigsunan, gawa man kuno'y klarong puhunan ng maong Pernali Pharmaceuticals. Nanghuam kuno sila og kwarta, mga 600 million ni Michael Yang. Kaya si Michael Yang, mao ni ang economic advisor ni President Duterte. Oy, mao ba? Ang mga kaigsunan ng atong pangutana, simple lang ha. Sakto ba mga kaigsunan sa inyong tanaw mga higala? Sa inyong tanaw, sakto kaha ang duda sa mga senador nga grabing pangurakot sa administrasyon karon sa pundo mga kaigsunan sa COVID. Alang sa pagpalit og face mask, face shield o PPE. Alang sa inyong mga tubag o hunahuna nga gusto ninyong ipahiluna, tawag kamo sa atong mga hotlines dire sa atong istasyon DYRD sa landline 411-3100, 235-3353, 510-3092, 501-0077. Pwede sa mong text o mong tawag sa tuang mga cellphone hotlines sa Smart 0998-954-3778 o sa Globe 0977-193-7972. Atong text klamo number 0947-870-1262 o sa Viber 0916-771-9947. IATF, inyong alagad ta forever. Sa inyong tanaw mga sano, sakto kaha ang duda sa mga senador nga grabe ang pagpangurakot karon nga gihimo sa administrasyon ng pagpalit sa mga PPE, face mask, face shield ginamit ang COVID funds mga higala. Hala sige, bira, atong dawaton ang inyong mga hello, mayong buntag. Good morning, Sir Bong. Good morning, sir. Mayong buntag. Kamusta? Okay lang, Bong. Salamat, Bong. Pero kiningan nga Bong, Ayay? sikat kaayo ron. Oh, Bongbong Marcos o Bongo, ha? Mga presidensyables, ha? Presidentiable kaayo, Bong. Oh, presidensyables. Oh. Bong Revilla. Oh, Bong Revilla. Oh. Bong Buliser. Ayay. For Na, president. Bong, sikat kaya mga Bong ron. For president. Congratulations, Bong. Yes, sir. Thank you very much. Atong isgutan kining maong Pernali Pharmaceuticals Corporation nga mao kini ang under investigation karon kabahin ining overpriced nga matud pa allegedly overpriced sa pagpalit sa mga COVID materials, sir, no? Sa imong tanaw, sakto ka ni mga pagduda sa mga senador nga doon naggrabing korupsyon nga panghitabo karon? Ningon ka, Bong, o mga prima facie evidence, grabe. Probable cause, grabe. Hangay na Bong, mga pro-China, mga administrasyon karon Bong. Pro-China. Oh. Pro-Chinese ba? Pugo, mga Michael Yang. Luoy lang kaayo ng ubang mga board of directors, Bong, nga mga batanon, Bong, mga 30, murag gihimo lang na sila og mga dami ba? Ako'y maluoy magtanaw atong Lincoln Ong. Tingon sa katos mga ong dire karon sa Bohol. Oh. Mga mga pledog mga insect, lim, ong. sa panauban diha, no? Lagi daghan kayo. Ako Bong, grabe gyud kaayo ang pag-approach China karon. Murag gyud kana bang ang ihang dughan tuag gyud sa mga Chinese. Mao na Bong ang i-wake up call na mga Boholano nga dili na ta magpailad. So, base sa investigasyon nga imong gipaminaw, sir, ikaw mismo makakonclude ka nga dunay gyoy korupsyon? Grabe, sobra gyud Bong. Mao nga Bong blatant kayo. Plunder gyud. Buraba ka ng luoy kayo mga Filipino. Nay usa ka kato si John Arcila bitaw Bong. Atong best actor.
Ni-mention gud siya nga way konsensya ni mga tawhana. Way konsensya. Luoy kaayo ang mga Filipino nga niagwanta in town. Pero Tungod di man mo angay si Duterte, I hate corruption ba ang atong presidente? manay gingon bong sa iyang mga tao okay ra siya na, pero sa kontra niya Red Cross giapil nag-investigate karon. Mao na basta mutingog ka, musupak ka niya, piti gyud ka. Piti gyud ka, ha? Piti gyud ang agi na bong. Ang musupak paka gyud, ha? Paka gyud. Mao lagi na bong luoy kayo mga Pilipino karon. Mana wake up call na sa mga DDS, mga Boholano. Hoy gising. Magmata na ta kay grabe gyud kayo. Burag yung blatant kayo ba? In our own face gyud. Burag yung burag atubangan na gyud. Kawat sa atubangan na ni. Dili man ni gama-gama pud ni sir no sa mga nato investigasyon. Kay giangkon man ni didto sa Senado nga investigasyon nga tag 13 pesos ra ang face mask sa local supplier. Nya namalit sila og tag 27 sa China supplier. So murag Yun, grabe. Dako Made in kayo. China pa na bong. Made in China. Ang wa magama sa China ron bong hangin na lang. Hangin. Oh. Ang virus kay ginama man kuno nila muto ka na. Kanang subong sa katong kanang ginamos? Aka? Ginamos. Oh. Made in China? Made in China. Oh. Grabe na kayo. Hangin na lang iwa gamaan nila bong. Hangin na lang purbida no. Gama magali po sila siupaw nga ginama gikag karton. Mao na bong ato na gyud nang kuan ba bi patriotic kita karon makabayan. Makabayan na gyud ta kay karon nga. So dili pod magbasa ning China og wa poy gipangsaligan. Naago na gagara gyud na bong. Ang gara gyud na bong. Kana gong sa West Philippine Sea nga isyo. Grabe ka na bong ang atong mga gas oil na bong. Grabe na kayo nga sila ni makaangkon. Mao na karon nga isa wake up call na nato nga kana sa Senate hearing bong bisan si Manny Pacquiao o katong mga kaalyado speakers nagmahay na po nga ni suporta atong kuan. Mao lagi na bong og naay Davao Group. Gusto ko bong nga napoy Bohol Group. Kanus akan ang Bohol Group mo sikat bong? Kanang Bohol Group ha? Kanang Bohol Group na po ba? Mao na bong it's a time to kana bang makaamgo na mga Boholano o mga Pilipino. Salamat kayo, Sir Bong. Salamat kayo. IATF, inyong alagad ta forever. Atong oras mga higala, 37 minutos sa nakalabay ang alas 8. Atong paningkamutan karong tataod mga higala, base natong matawagan si Senador Ping Lacson, usas mga naga-imbestigar ni mga higala, aron makakuha kitag first hand information mga kaigsunan ha. Kay aron ato pud ning mapasabot kus mga katawhan na mga higala. Padayon ta mo dawat sa inyong mga hunahuna doon natin caller. Hello, mayong buntag. May buntag mo. Yes, sir. Ano na ito po nga, sa lapalan ito, tinutong klaro na muna nga ginawa doon na nila. Kay, manong kasagaran, mag-insect may daog ng mga bidinga. Ito itong last color mo yung hangin na lang kung sa mga insect. Naagay po yung baligyan sa mga insect hangin. Kasi nag-cover dito mga China. Mo ba? Nagkabantay, murag pattern kung sa itong probinsya na. Ang nalaw kong bidding sa national mga insect. Ang nalaw kong bidding sa probinsya, yun ito ka Bohol. Murag pattern na diba? Kung sa'yo, design dito sa Manila, mo po design dito eh. Murag dito, sumaya kung diba, murag mahaw na doon. Kaya, ang mga kumpanya sa insect, nanggala mga doon, katapusang siyape gani. Ang model na nila, kakitan insect yapon, o sa mga tao-tao na yun. O ito mo nga, ako mo talaga mo nga, unsa mo nang itamuha sa ning bahay sa bidong naman, illegal kina. Kinagabihan na rin, kawat na rin. Lutil-lutil mo muna. Salamat. Salamat sir. Mayong buntag kanimo. Okay. Sige, ato pong paminawon unta po ng uban, no? Kana bang mga DDS unsa po unsay tan-aw po ninyo aning maong mga panghitabo karon, no? Kay mura man og ang direksyon sa mga colors nato, mura man og ang inyong idol nga si Digong, ha? Ato po nang paminawon unta po ang inyong unahon aron mabalanse, ha? Makadungog po ta sa version sa mga DDS, mga higala og
Aun sa inyong panglantaw po aning gihimo nga investigasyon sa Senado karon mo. Mutuo ba mo nga dunay corruption? Okay. Caller, atong dawat. Hello. Good morning, Jerry Pabi, baby. Yes, sir. Yes, Konsyal Bong, may buntag. Maayong buntag. Unsay tan-aw nimo? Na mga naminaw ng atong tulumanon, no? Yes, sir. O akong tan-aw ani, magbase lang ta sa investigasyon sa Senado. Okay, o kita ray baga tan-aw sa atong hunahuna, unya moingon bitaw ta nga anay anomalya. Dili man nakatuhan. Pero kanini nga magsunod gid ka sa investigasyon sa Senado, murag na agyod. Murag na agyod, ha? Oh, murag na agyod. Kumikan kay murag ang ilang mga witnesses kato may testify laban bawi man ang katarungan. Ayay. Usahay mo unsay nga nanay kadang mo hatag sila og testimonya unya dayon pagka murag ma-corner sila bakwion na sad. Bakwion. O unya tan-aw nimo kadtong misayn bitaw og inspeksyon na mo inspeksyon nga naa nakita na nila ang kini nga kining item wa pa diha ma-deliver ang item gipirmahan nag-inspeksyon kay dihay gamandar nga pirmahin na. Oh. Kanang inspection report adto man na pirmahan inig-deliver sa mga items. Iphon gyud na siya. Tanawon ang mga specifications, ang brand ug uban pa kay naa man na sa papel, no? So kani himpirma na daan wa pa gi-deliver. Okay, diha may gamandar. Gipangutanag kinsa gamandar management. Dili pod motumbo po kinsa. Mismo ang alalay sa atong administrasyon si Senador Bato de la Rosa. Niingon ko siya nga og panalitan og nakintay kita tugani kay di man motugan totoo si Lincoln ba to og nabay ginansya, pilay ginansya. Dili butugan kay confidential. O giingnan sa mga senador nga di na ni madda og confidential kay involved of public money. Correct. Government money. So dili madag confidential na go investigation. Motong si Bato na suko. Ayay. Kay makitaan ko no nga hibaw-an nga naay mga binuang kawat bitayon. Ayay. Salida po da. Oh, murag nindot pud kaya si Bato ba? Salida po nga di mahadlok. I will kill you. Ayay. Muna nga sa adin di ang sa ako Konsyal Bong pag-follow up aning investigasyon sa Senado maklaro na to nga naay anomalya. No, naay nakasapi niya sayudan kag 625,000 ang kapital o niya nakakuha og kinini ang na-award kita ang mga milyon ka kwarta. 300 million na ay pila ni. Hingabot ng bilyon. 12 billion. Okay, Ginoo ang puhunan 625,000. Dagi pabaylo man kuno sila ni Michael Ang og 600. O gipagutan na po kinsa man ang kapabaylo. Bangko. Asa bang bangkuha? Uwa pa man. Michael Ang katong kanhi economic advisor ni President Duterte. Mo ko ni nagpahuwam nila. Diha po giimbestigar po kahapon nga mura og auditor ba to sa kini nga family? Dili pud baka sulti og di mo tan-aw siyang laptop. Motong giingnan ni secretary senador kinsa to nga na to Laksod ka ayaw pagtanaw ani nga kay murag naay gatudlo nimo. Usahay ang iyang mga sinultian murag baka mayog laban bawi ba. O guilty ka kagawa Jerry o wa gyud ka nakay gitapigan magkadipo-dipo gyud ka. Yes, tinuod gida. Clear mo ang conscience wa kay gitaguan besan pag unsaon kag pagbali-bali og pangutana na dili ka maunsa. Bisa pag-asagod unsaon ay abarwag ay cross-examine ka niya bali-balihon kag kini ang pangutana. Di man gid mabali ang imong katarungan gumikan kay naa man ka sa insakto. Correct. Pero og naa ginamagama na ng mga katarungan maiko. Diha gyud ka. Wala gani si Michael Yang kagapon wa makatambong kay high blood na hospital. Na high blood lagi basta ba investigasyon mo kalit og high blood. Ole nga sa akong kaugalingon. Okay. Naagi sa akong kaugalingon sa pag follow up nako ani ni investigasyon sa Senado murag naa gyud. Okay, salamat kayo kay Jerry.
Daghang salamat. IATF, inyong alagad ta forever. Ang ato ang stasyon na DYRD mga kaigsunan magsunod gyud niining korupsyon no. Sa mga budget sa pandemic mga kaigsunan ining pakig-away nato sa COVID kay murag lain kay paminawon mga higala nagilaid sa kalisod ang atong mga katawhan way mga trabaho unya ang kwarta sa gobyerno nga unta itabang sa katawhan mga kaigsunan tuwa di ay gibulsa gikurakot murag dili maayo na kung tinuod manggaling na mga kaigsunan kanang pagduda sa Senado nga dunay korupsyon. Oras na to mga higala 45 minutos naman nakalabay ang alas 8 sa atong linya atong sa atong General Manager sa Station DYRD Sir Peter De Harris. Ko sir, maayong buntag. Bong, good morning. Bibo man bong. Oh, Bibo, basta korupsyon na Sir Peter, no? Nagpakabana na nga itong mga bulanon bahin og korupsyon mo. Tingog yun sila. Nining panahon karon nga grabe kayo ang isyu bahin na sa korupsyon, Sir Peter. Siguro, this is an icebreaker, bong, no? Kay we know for a fact that budget amid this COVID, gagahitak yun ang budget sa gobyerno. And it seems sa national level na ibawaan na nga katong mask, face shield o kanang PPE worth 300 million dito gihatag sa former economic advisor ni President Duterte. So this is an eye-breaker sa mga budget sa COVID, dili lang sa national, tingali sa provincial, sa municipal, sa city, asaba, that everybody should look into the budget nga gigahin sa COVID kay dagko gini kayo bong. And that's why today we are very fortunate that we be given a live interview with Senator Ping Lacson live from Manila bahin sa investigasyon kagahapon sa Senado, bong, no? So I think if Senator Ping is already on the other end of the line. Senator, good morning. Ato pag-suwayan og tawag, sir, no? Kay mura og napay fix gamay, okay? Murag nakontak na ni siya. Anyway, bong, the highlight of yesterday's investigation sa Senate, nga wag mutungha to si katong former economic advisor ni President Duterte. He was represented by Attorney Parcon. Forton, katong abogado ni di kampanilyang abogados Manila, ha? Correct. Siya ni represent sa maong INSIC during the Senate probe. And Senator Gordon told him straight na ingunahan ni magunig dunay mga investigador mo ginay sagad mahitabo nga mo presentar dayon og medical certificate nga na hospital, na high blood, whatever, no? But this will not stop the Senate from investigating this corruption on kining face shield, face mask o PPE. That's why we want to get straight from the horse's mouth ni Senator Ping Lacson on what really transpired during yesterday's Senate investigation, bong. Yes, sir. Atong paningkamutan, sir, no? Murag hapit na gyud nato ni makontak. Okay. Ang problema sa ato ang communication line makadungog taniya pero dili siya kadungog nato ato suwayan ni og makuha ba nato ng signal niya karon. Kay makadungog siya nato, dili siya kadungog nato, makadungog taniya sir sa ato ang linya dire. But anyway, ato ang gisuwayan gud mga kaigsunan nga makontak nato si Senador Ping Lacson, no? Nagsige na slag istorya sa ato ang partner dire sa technical department. And while waiting for that talk with Senator Ping Lacson, Sir Peter, tingali ato ipadayon pud pagpaminaw ang mga hunahuna sa ato mga katawhan kung unsa gyud ang ilahang take ani nga maong issue, no? Sa ilahang tan-aw gatuo ba gyud sila nga sakto ba gyud ning mga pagduda. Okay. Nana do. Okay, nana si Senator Ping Lacson, Sir Peter sa pikas linya. Hello. Senator Ping, good morning po. Morning, Peter. Yeah, we're very happy to hear you again, Senator. We are live here in Bohol. And, you know, Senator, Boholanos have been closely monitoring your investigation on this alleged anomalies sa budget on COVID, Senator, no? So perhaps before that, would you like to greet your supporters, your friends in Bohol and in the entire Visayas, Senator? Yes, thank you, Peter. First of all, I'd like to greet our Boholanos, no? Yung mga kaibigan natin dito sa Bohol, yung mga dati mga naka-daunpalad natin when I went there, no? So, again, I'm happy to be back dito with Peter sa DYRD Bohol. Senator, yesterday's investigation sa Senate, we were all surprised that this issue on the overprice of mask, shield, and PPE talagang malaki, Senator. Would you like to tell us
a summary or what you have observed in yesterday's investigation, Senator Ping? Yes. Every time we investigate, there are new issues that are coming out. That's one thing, because from grossly overpriced PPEs, face masks, we also discovered that we seem to favor importers, not Chinese importers, over our local entrepreneurs. Because if you remember, I think this was in the second hearing, na merong entrepreneur who invested heavily, 200 million just to retool his machines and equipment. And then he got a 100 million pieces of face mask as a contract. But then, after delivering 25 million, pinahinto siya, hindi siya pinag-deliver. Ang presyo niya was at 13 pesos and 50 centavos per piece. Compared to the formerly contract na 22 pesos, 22.50, and then 27.72. 27 pesos and 72 centavos. So, doon pa lang makita natin na something is very wrong. And we're talking here of a pandemic. We're in the middle of a pandemic where so many people are infected, and then more than 30,000 have already died. Then we're deep in debt. Nag-deep na tayo sa utang because in 2016, nasa 5.9 trillion lamang yung minanang national debt ng current administration. Now, we're at 11.6 trillion pesos. Projected to rise hanggang 13.4 trillion next year before they end their term. So, ito yung issue that we really have to dig more deeply into, Peter? Yeah. The overpriced items, Senator, is that specifically on mask, face shield, and PPE, the 300 million? Yes, the test kits, tapos yung extraction machines, and these items, these supplies, have classified as common use supplies. Sa amin, kami sa Senate particularly, we draw our common use supplies from the PSC or DBMPS, like paper clips, bond paper, and the like. So, they came up with a GPPB resolution. Ito yung Government Procurement Policy Board resolution na nag-reclassify doon sa mga items. I don't know, is it to justify spend the 42 billion peso budget of the DDOH na na-transfer sa DBMPS? For whatever reason, they transferred it at sinasabi nila, overwhelmed yung DOH. But they have their own back naman their own Teacher Awards Committee. And there's Bayanihan 1, we exempted them from the provisions of RA 9184, yung Government Procurement Act. Meaning, they don't have to undergo the bidding process. Pwedeng negotiated, pwedeng direct negotiation with the suppliers. So I don't see how they can justify na overwhelm yung DOH. Yeah. Dapat on the hot seat kahapon, Senator, would be Michael Yang, yung former economic advisor ng Presidente. And he was represented by Attorney Forton. What's going to happen on this, Senator, in the next hearing? Well, first of all, he's already been cited in contempt of the committee, And he's supposed to be arrested by the security officials of the Senate. But I think he's in Davao, where he's very comfortable, and I think that's their sanctuary. Even si Christopher Lloyd Lau is also in Davao. So nandun na sila out of the reach, quote unquote, by the Senate security. So let's see how it progresses, because even without their cooperation, even without their appearance, I think we've gathered more than enough evidence to show that first, there is parang preference, undue preference towards Parmali. Second, talaga overpriced because lahat ng items na sinupply ng Parmali. Third, walang financial capability yung Parmali to enter into a contract with the government involving such humongous amounts. Kasi so far,
as revealed also yesterday, I think at least 12 billion pesos na yung kanilang na puwang kontrata. No? 12 billion, That's why Senator. I asked for an inventory of all the contracts that they signed with the DBMPS along with the other suppliers. So we can have a full accounting of the 42 billion pesos sa budget ng DOH. Nabanggit mo, Senator, is 12 billion, letter B? Sorry? 12 billion to? Billion o million? 12 billion pesos. B. Aha. Yeah. So that's... Kasi is that part dati, of- ang nauna lamang, yung na-plug ng COA, 8.68 billion. But as we conducted our investigation, as we continue to conduct our investigation, meron pa mga bagong contracts na hindi na capture o hindi nasama doon sa COA report. No, this all started with the COA report na sinasabi walang memorandum of agreement between DOH and DBMPS. That's it. Ano? And since the Blue Ribbon Committee is authorized to conduct motu proprio investigation, meaning even without referral from the Senate itself as a body sa floor, the Blue Ribbon Committee can immediately conduct motu proprio investigation. And marami nang lumalabas ng mga issues surrounding the transfer of the 42 billion pesos from DOH na hindi covered ng memorandum of agreement. You mentioned, Senator, Commission on Audit. Anong comment mo, Senator? For the past weeks, the President has been hitting hard the COA for issuing these reports. What's your comment on this? Well, it says a lot, no? First, I think this is the first time that the President has discouraged, even repeatedly, the conduct of an investigation. Before, when we were conducting investigation in aid of legislation, either he was very cooperative or he wasn't bothering us. But this time around, hindi lang kami yung discourage ng Presidente or init ng Presidente, even the COA. Remember, he even threatened the COA that he is going to audit the COA. And then he started hitting even individual members of the Senate. Ano? And there's only one obvious purpose in doing that, to discourage us or to, let's not say threaten, but, intimidate us, to say the least, not to proceed anymore with the investigation, which we will not do because, Peter, alam mo naman, yung Senate is composed of 24 republics. Nobody can impose on anyone among ourselves. We have our own independent minds. Sometimes, some are being swayed because of alliances or party alliances. But that's as far as it goes. The bottom line is, when it comes to major issues, somehow we assert ourselves individually. And we depend on our research, yung mga advice ng aming mga legislative staff on what to do or how to vote on a particular issue or matter. So you're trying to say, Senator, that this intimidation of Malacanang will never affect the Senate? Never. Even after he intimidated us after the first hearing, next Friday will be our 6th hearing, actually. So until and unless we get to the bottom of this issue, we will not stop conducting the investigation. And this is thanks to the chairman who is persistent enough to really get all available pieces of evidence and materials so he can come up with a complete committee report. Because the committee report will have to be presented before the other senators in the chamber so we can deliberate on it and find out what we can adopt as a matter of in a matter of legislation or whatever resolution out of this committee report we'll have to share with the members. You have been on this crusade against graft and corruption for decades already, Senator. Would you say at this point in time that the corruption happening now is the grievous, the highest level of corruption ever happened in the Philippines? Well, let's say masyadong brazen, And to make matters worse, sana wag sa pandemic,
I'm not saying that it's okay to commit graft and corruption kung walang pandemic. But in the middle of all these problems, all these hardships that we are encountering, all this debt that we are incurring, foreign and domestic, let's not take advantage, because I think that's the most unconscionable act that one can do to his fellow men. Because this national debt that we are having now will be, inherited by the future generations to come, not just this generation, not just our children, but our great-great-grandchildren. Because before we can pay off this debt, or even major part of this debt, siguro it will take us how many more, 20, 30 years, And this is unfair to the next generation of Filipinos, or the future generation of Filipinos, because they have nothing to do with this. And tapos may mga tao pang nagte-take advantage. Huwag naman sana. Do you know that these investigations in your senator, the things you're doing now in the Senate, are giving the provincianos an eye-opener that this corruption COVID budget is also happening down here in the provinces. And it's good, Senator, that you're leading the way in letting the people be conscious that since we are amidst a pandemic, this is the grievous offense that a government official should do, Senator. Yeah, correct, And some critics are even hitting us. Particularly ako, sinabi, bakit ngayon lang, before you were so quiet? Well, excuse me, because even as far as I can remember, I've been fighting graft and corruption in government. Even when I was still with the PNP and when I first became a senator in 2001, ito na yung crusade ko, ang tawag ko nga dito, lonely crusade, because there were times that I felt so alone in this fight. But I kept fighting graft and corruption. That's the reason why, just to give you a little background, yung pork barrel, halimbawa, hindi naman masama yung pork barrel per se. But, my first experience regarding the pork barrel or pork barrel system, talagang horrible because, when I came in as a senator in 2001, that was, of course, July 1, because half semester was already gone. The new administration or the new set of senators came in July 1, 2001. So, actually, yung 100 million, because at the time, 200 million yung pork, ng, sabihin natin yung earmarks ng mga legislators. I tried using it, because I said, it's already there in the national budget, and I want to find out what a project would look like kung walang nakaw, walang commission, walang rebate, talagang lahat ng budget pupunta sa project. Only to find out that two of my staff who helped me during my campaign in 2001 when I first ran, talagang providential, because the contractor, I think the contractor was from Davao, and two of my staff, I recruited them because they helped me during my campaign. Nag-fax ng partihan o yung commission, meron silang accounting. So by accident, I found out that even a legislator not wanting to get commission or rebate, pwede rin pala magamit by unscrupulous members of the staff. So right away, I called up the contractor because nandun yung kanyang contact number. And I told him to execute an affidavit because I was going to charge the two staff members and the ombudsman, which I did, I dismissed them right away and then I filed the charges against them. Unfortunately, parang wala na ako narinig doon sa case na final. So that was my harrowing experience sa pork barrel. And in 2002, the next year, wala na. Sabi ko, give up ko na yan. Because no matter how well-intentioned a legislator is, dahil ayaw niya kumuha ng commission, some unscrupulous people might also tinker with the budget allocated or the earmark allocated to the legislator. So, since that, sabi ko, 2002, ayoko na. And para sa akin, kwenta klaras. I had and I continue to have that aversion sa pork barrel because talagang hindi napupunta. That's why we see roads, bridges, and other infrastructure projects na sandali lang sira na because of substandard materials. Why? Because saan kukunin ng contractor
yung pangbigay do sa na commission dito sa project itself, sa budget. So that's the reason why I continuously develop this aversion sa paggamit ng pork barrel. So that's the story behind it. And I hope I will be able to clarify because some congressmen or many congressmen, sabi nila, ngayon tatakbo si Senator Lacson, paano na kami? Paano na yung pork barrel na And over time, Peter, ito yung malungkot. Over time, hindi na lang 200 million. We hear realignments, insertions, in billions. Ang last na for 2021, one district, 15 billion pesos. Another district, 12 billion pesos. Another district, 8 billion pesos. So there's no equitable distribution of projects, so to speak, in all the regions, provinces, and districts and municipalities all over the Philippines. So, as a background, I hope with your indulgence, gusto ko lang i-explain kung bakit gano'n ang position ko against pork barrel. With this big mission of yours, Senator, to get into this graft and corruption in governance, honestly, at this point in time, don't you feel that you're in a voice in the wilderness? Yeah, many times, even in the past, I felt that way, Kasi minsan nag-iisa, wala akong kampe. I was standing alone. But, sometimes, there are times na talagang may mga kasama. And I'm glad that the whole Senate is behind this investigation. Bar none. Even those allied with the President, we don't hear anything from them na parang dinidiscourage or kinukonvince kami. Huwag na natin tuloy yung investigation. So, we should all be in this together. Because, after all, this is hard-earned taxpayers' money involved. And if we tolerate by just closing our eyes, turning a blind eye dito sa corrupt practices, then saan na tayo pupulutin? We have suffered enough as a nation. In fact, we're lagging behind the other countries, in ASEAN countries. When I was young, noon, nag-aaralan sa school, the Philippines was only second to Japan in terms of economic prosperity. Over time, that was, I think, 50, 60 years ago. Or 40 to 50 years ago. But now, tayo laggard, one of the laggards in Asia. So, isn't that, doesn't that tell us a lot about what has happened in our governance? Yeah, we believe, Senator Lacson, that there are still few in governance like you whose campaign against corruption is really sincere and honest. Would you like to appeal to government officials listening in right now? Baka your words might, trigger them to crusade on this corruption thing in government. Well, there are many in the public office, who are also averse to corruption. Ang problema lang, some are more timid, some are more passionate, some are more vocal. So ang appeal natin is sana, if we are really against graft and corruption, let's stand up and fight it. We cannot, maybe it helps that you are not committing graft and corruption, but it will help more if you are more vocal and more passionate and more persistent in fighting graft and corruption. It's not enough that we are, we develop this fence-sitting attitude na nanonood lang tayo. I think we can help more and uplift the lives of our people, our country, especially those that nasa below poverty line, marami kasi ngayon, Peter, alam mo, yung unemployment is on the rise, tapos yung poverty talagang mataas din. So I think it's time, this is an eye-opener na pati yung supplies na related sa pandemic, pati ito pinakailaman pa. So it has become brazen and so blatant to the point of being unconscionable na. We hope, Senator, that there will be more government officials and civil society group and the public who will be joining this crusade against graft and corruption, Senator. But on the lighter side of things, can we go on politics, Senator? Yeah. Okay. Let's just be careful. Baka mahuli tayo ng COMELEC. No.
the anchorman of the program, itong top-rated program sa Bohol, Tibbs Buliuser, Senator Lacson is the on the other end of the line, and he's a former vice mayor and a crusader also against graft and corruption. Perhaps, Tibbs, you want to shoot some questions to Senator Lacson, Tibbs? Yeah, thank you, Jim. Good morning, Mr. Senator. Yes, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Una sa lahat, we salute you, Senator, for this crusade on graft and corruption. Before I proceed asking you questions regarding politics, Senator, medyo maliit lang, Senator, about this investigation. When is this investigation going to conclude, Mr. Senator? We don't know because new issues keep coming up every time we conduct a new hearing or we continue the hearings. May mga lumalabas sa issue. So as long as we have not completed, no, or we have not seen the whole picture in this anomaly, I don't think it is fair that we stop this investigation. Do we still? So we will just continue. Yes, thank you, Senator. Do we still have personalities to be brought to the Senate for investigation, Senator? Sorry, meron pa bang mga personalities, personalidad na Senator na tatawagin sa Senado for this investigation? Yes. Actually, tinawag naman sila, kaya lang na pag na-engross kami sa isang topic, sa isang issue, nakakalimutan na yung ibang personalities. First, I haven't yet disclosed or asked DOH regarding the issue on the overpriced ambulance, yung one ambulance unit complete with equipment, overpriced na ng 1 million pesos compared to how the LGUs purchased those the same ambulance units. Hindi ko pa nailabas yun eh. So I will have to confront the DOH official. Bakit 1 million yung overprice? Kasi 2.5 million yung presyo nila. And yet, when the LGU replicated, exact replica eh. They bought the same vehicle, they dressed it, equipped it, and then why nung ginuwenta nila 1.5 million pesos lang per unit, all dressed up, all equipped, compared to yung ledger na nakita nila sa DOH na 2.5 million. So, even yung private firm, kasi hindi naman ako nag-stop doon sa comparing the LGU purchased ambulance unit with that, with those purchased by the DOH. I found out, yung private firm, tapos siyempre, hindi naman wholesale yun, retail. Ang cost lang sa kanila, 1.6 million, thereabouts. So, kita talaga na even yung ambulance unit na sinupply ng Department of Health, because yun nga masakit sa akin because I was the one who augmented in compliance with the Universal Healthcare Act. Nag-augment ako ng 8.68 billion pesos, that's billion, sa DOH, para doon sa tinatawag na EXPEC, yung Health Facilities Enhancement Program under the Universal Healthcare Act, only to find out that they will use that fund, the funds or the budget to purchase overpriced ambulance. So masakit sa akin yung personally. But it's more painful to the Filipino people na actually tayo nagpifinance lahat noon. So it should go to where it should go. Okay, yes, Senator, we will await for the full investigation on that alleged overpriced purchase of ambulance, Senator. You are a crusader against graft and corruption, and you are running for president in the coming polls this 2022, Mr. Senator. Well, if you become one, what is your number one program, Senator? Yung gagawin mo when you become president? I've been asked often, kung ano yung biggest problem, number one problem of this country. I always answer it in this manner. The biggest problem of this country is government, bad government. And the solution, stares us in the face of the problem itself. It is called government or good government. So, we cannot show our people na yung government natin is not governing well, and yet we are, regulating or we're enforcing the laws on our people. It cannot work that way because the government should lead the way. That's first. Of course, number one on the priority list is still addressing the pandemic. And
dapat lagi nag-rely tayo sa it should always be not just the pandemic, ano. It should always be science and technology based and data driven when we address all these problems. Not just the pandemic in general, ano. Because we have neglected that we have so many resources at our disposal, meaning the human resources that we have. Ano. Why are they leaving the country to seek employment abroad? And yet these are highly technical people. Why? Because, I've always been fighting for this. Ano. Yung budget na nilalaan natin for R&D, research and development, it is a measly or pathetic 0.4% of the national budget. So I always ask, why are we not focusing on developing or harnessing our talent, our resources, human resources, para maggawa ng sarili nating research and development? Other countries, they really invested heavily on research and development. Bakit sa atin, 0.4% lang ang nilalaan natin sa budget? Sinasayang natin yung mga talent natin. Now, second, yung distribution of resources, ano? I also, called out the DBM during budget hearings. Bakit 20% lamang ng national budget yun ang gagaling sa ating mga local development councils. And 80% puro nando sa central government. No? So, yun ang mga disconnect. Walang hindi sensitive sa needs and priorities. Ano? Hindi needs driven. Mhm. Yung sa budget pa lang, ang dami natin problema. So I think there's so many things that we should reinvent. Ano? We really should reinvent the bureaucracy. Maski yung pa sa budget planning, if I may. So why don't we follow the good practices of big corporations? Like, instead of giving the agencies a budget ceiling, kasi ang nangyayari sa DBCC, yung group, yung committee na in charge of planning the budget or preparing the budget or the NEP, National Expenditure Program. Ang ginagawa, okay, DPWH, ang budget ceiling mo, 600 billion for next year. DepEd, 700 billion. Instead of doing that, kasi pagka binigyan mo ng ceiling, the tendency of the agencies is to, reach that ceiling, if not even go beyond it, para pag tumawad, hagit pa rin yung ceiling. So, anong outcome nun? Ang outcome, sige lang, huwag na tayo magplanong masyado kasi importante maabot natin yung ceiling. Mhm. Whereas in private corporations, and this is also being practiced by other modern jurisdictions, like Singapore, zero-based, meaning, okay, you present one by one all your PAPs, projects, activities, programs, and then justify each and every one of them. No? But of course, meron din tayong in mind, without telling them, na meron din tayong parang threshold. Because ang sabi ng Constitution, ang number one talaga na dapat bigyan ng budget, education. So hindi rin maiwasan na meron tayong in mind na anong hangganan nung i-present nila. But then, mas maganda because there will be better planning. Kaya nagkakasayang-sayang yung budget natin because of lack of planning. And this is also one of the weaknesses of realignment and insertions pagdating sa Congress. Because congressmen, legislators, don't mind anymore attending or participating in the deliberations of the in the local development councils. Anyway, sabi nila, pagdating sa Congress, tayo na lang mag-insert na lang tayo kabi-kadala. So anong effect nun? Walang planning or topsy-turvy yung planning. So pagdating sa implementation, hindi ma-implement. And that's the reason why, year in and year out, we have so much unused appropriations. Kasi hindi kayang implement talaga ng DPWH because hindi naman sila part or walang planning at all. So sa in-insert ng congressman na halimbawa na 1 billion pesos or 10 billion pesos, paano i-implement yun? Kaya ang absorptive capacity is so limited because the agencies, implementing agencies, did not participate in the crafting of the budget plan doon sa mga projects. So, yun ang problema ng bansa natin. Yes, Senator. Yeah. Reinvent bureaucracy. Yeah, Senator, I understand fully well yung concern mo about budgeting. Kung baga,
yung budgeting must be need-driven budgeting. Hindi lang may pera kayo o gagamitin niyo yan. But it should be need-driven. Ano yung need ng isang department at yun ang babudgetan. Is that correct, Senator? More than that, And more than that. more than that, yung need ng local government units, because after all, we are an archipelago. We are composed of all, ang country naman is composed of LGUs, di ba? Local government units. Hindi naman national government lang eh. So, ang nangyayari, lahat nandiyan sa Metro Manila because nandito yung trabaho. And yung hindi nagkaroon ng trabaho, naging informal settlers. Now, if we distribute the budget nationwide, equity-driven, equitable yung distribution, the more they need the budget, they should be given the budget because there are very poor municipalities. In Bohol, I believe, na maraming mga maliliit na bayan na they need budget to, help prosperity. Now, anong opportunity, for example, in Leyte when this was way back in 2015, tinanong ko yung isang mayor, how much is your annual income, yung local income? Ang sabi ng mayor, 1 million pesos. How much is your IRA? Ang sabi ng mayor, 23 million pesos. Sabi ko, 20% lang ng IRA ang pwede sa development. So, what can you do to uplift the lives of your townmates? Sabi niya, wala. We're stuck at being 5th or 6th class municipality. Because how can we survive? With 1 million pesos in local revenues, and sabihin na natin kung 20 million, 20%, that's only 4 million na para sa development. They're stuck in being poor. But if we redistribute the budget, so much so that we give them the opportunity and equip them or arm them by way of the local government academy. Meron tayong ganun eh. So, empower them and let them progress by themselves by giving them more resources. Hindi ba mas maganda yun because yung kamag-anak nilang nasa Metro Manila, pauwi nila because there are jobs available because there are so many projects in that locality. Di ba mas maganda yun? I think it makes sense na it's about time na we redistribute the 5 trillion budget. Ang concentration na sa national government hindi naman nagagamit because ang daming unused ka. So I think that's how we should reinvent Yes. yung bureaucracy natin. Maganda yun, Senator. Kumbaga, tatawagin natin yung bottoms-up budgeting, Senator, yung concern mo. Senator, is that correct? Yeah. Nagkaroon na tayo ng bottom-up budgeting. The problem is, naglagay naman sila ng menu. I think this was during the time of Senator Rojas when he was Secretary of the ILG. They introduced the bottom-up budgeting. Ang problem, bottom-up na, pero constraint sila doon sa menu. And yung menu, hindi naman na development-oriented because meron sa menu na assistance to senior citizens, assistance to some sectors. How can that be part of development? Dapat, pag sinabi din natin bottom-up, we are development-oriented. Let the local government units take the initiative in developing their own areas, their own localities. Na sa ganon, long-term yung benefits ng mga tao. Hindi yung one-time, big-time na nakatanggap ka ng parang ayuda. And that's it. Yes. Senator, it's so nice to talk to you talking about budgeting. Kung baga, mayroon tayong budgeting 101 dito, Senator. But a day is not enough to talk about all these things, Mr. Senator. Maybe in the next time, Senator, we will be talking more about your running as President, your insights, your plans in the future when you become one as President of this Republic. But we have some issues here, Senator, raised by our listeners. Alam mo, Senator, malaming nakikinig natin ngayon from abroad and here in the locality. We have here a texter from Houston, Texas, Senator. Yung mga citizen na Pinoy doon sa Amerika, anong stand mo, Senator? They cannot come home in the Philippines kung hindi sila mag-dual citizenship, Senator. Anong take mo doon, Senator? If you become the President, kailangan ba yung dual citizenship upang makauwi sila dito? Yeah. Fortunately for us, meron tayong batas allowing dual citizenship. And it's easy to apply or reapply to reacquire their Filipino citizenship. But of course, there's an issue in the United States because wala silang, I think,
wala silang dual citizenship law. No? But that is another issue. But as far as Filipinos who want to reacquire their Filipino citizenship, it's easy because there's a law that we passed, I think more than a decade ago, na na allowing dual citizenship. So there's so many Filipinos na nag-reacquire na ng Filipino citizenship, and it's good for them because at least they can, when they think of retiring here, andyan pa rin yung Filipino citizenship nila. In short, Senator, you are requiring them to get a dual citizenship, Senator, as a citizen na doon sila sa Amerika, Senator, and they want to come home. That is not a requirement. Under that law, it's allowed under our laws, under the Dual Citizenship Act, that they can reacquire yung Filipino citizenship if they want to. But if they want to stay as U.S. citizens only, then it's their choice. But there's an option. They can still retain their U.S. citizenship, and at the same time, they can be Filipino citizens. That's the point. But it's not required under the law. Actually, it's their choice to reacquire or not. May isa pang issue dito, Senator. Ano yung stand mo, Senator? Itong the ombudsman is withholding the SALN of the president. If you become the president of this republic, yung SALN mo ba, ipakita mo ba sa taong bayan, Senator? Public document. Yung SALN, public document. Di ba meron tayong basic sa constitution, yung public office is a public trust. So how can you gain the trust of the people if you're hiding something? So I think it's incumbent upon all public officials, and for that matter, the ombudsman, because repository ng SALN ng lahat ng government officials, ombudsman Diyan tinatay yan. But there are so many copies The office retains a copy. The person who filed his SALN is a copy. So public document naman yan That's why I was surprised to hear the ombudsman saying that he is still, parang gusto niya magkaroon ng batas to imprison, to put in jail people who will comment on the SALN of particular individuals or government officials. I hope the Ombudsman Martires will reconsider that statement. Okay. Senator, it's so enriching listening to you this morning regarding your insights, your plans, and telling us the updates regarding your investigation in the Senate. And again, a day is not enough to talk about all these things. Maybe next time, Senator, we can have more time discussing things relevant to the lives of the Filipino people. Nandiyan pa yung General Manager natin, Senator, sa kabilang linya. Sir Peter? Yeah, Senator Lacson, it's been a pleasure to be hearing from you this morning, sir. And we hope we can hear you again in some other time pretty soon, Senator Lacson. Yes, thank you. The pleasure is always mine, Peter. Anytime. Thank you. Okay, thank you very much. Live from Manila, Senator Ping Lacson sa inyong alagad sa DYRD. Eksklusibong balita sa DYRD. IATF, inyong alagad ta forever. Thank you very much, General Manager Peter De Aresco and Ping Lacson, the Senator, mga kaigsunan nga mudagang presidente. Ang iyang giisgutan, mga kaigsunan, na sort of recap sa iyang giisgutan kabayan sa investigasyon. Kaning 300 million pesos mga higala nga dunay overprice. Namatod pa niya ang local supplier. May baligya lamang ang mga kaigsunan o tag 13 pesos lang kapin matag usa sa face mask mga kaigsunan. Unya, gibaligya niya sa inunutong pungal nga kompanya kaning Farnally Pharmaceutical 27 pesos, 22 ngadto sa 27 pesos ug 72 centavos mga kaigsunan. Mo ni ang gilili nga usa ka overpricing. Ikaduha lang gitan-aw pod mga kaigsunan nga kaning kompanya way kapabilidad nga monegosyo tungod kay way puhunan. Way puhunan unya nag-involve og milyon ka pesos, bilyon pa gani, 12 bilyones ka pesos mga kaigsunan. Usa ni sa mga punto nga ning ilang giimbestigar kining maong pundo, kwarta sa katawhan, buhi sa katawhan mga kaigsunan nga ingon natong punga gibusa bakaha nining panahon sa pandemya. Nagdala sa tong oras 29 minutos suman nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon sa tong pagbalik mga igsoon atong dawaton kining inyong uban pang mga una-una o kaning mga text nga ipadangat human ning pipila ka pahinumdom. IATF, inyong alagad ta forever.
Pilipinas, saan ka pupunta? Tagal mong nakaparada. Wala bang magmamaneho? Ba't paatras ka? Di ba dapat umaabante ka? Pilipinas, saan ka pupunta? Naliligaw ka yata. Oops, mababangga ka. Baka kailangan mo na magtuturo, di lang manduduro. Yung di bolero, may plano. Hindi importante apelyido. Yung totoong Pilipino, maka-Pilipino. Kailangan mo ng leader. Para sa susunod, Pilipinas muna. May kilala kami, si Leader Lenny. TJX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. TJX 500. Mapalit sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika. Ay kapala ka, basta kuyog lang ta, basta kuyog tang duha. Why blima? It don't matter. Underbone, big bike or scooter man na, basta Petron Sprint 40 na. Why blima? Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Dr. Edsel Cabaluna, medical doctor sa Iligan City. Ang toxins mo ay sinugdanan sa atong mga balatian. Gikan kini sa kontaminado nga tubig, air pollution, pesticides, proseso nga mga pagkaon, sinagulan og chemicals sama sa MSG, soft drinks, junk foods, alak, sigarilyo ug uban pa. Aron magpabiling himsog, gikinahanglan ang pag-detox sa G-Detox Plus aron wagtang ang mga toxins nga nitaput sa atong lawas. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Kauban nato ron ang People's Champ, Manny Pacquiao. Manny, pila na pud ka tuig nga bunog imong lawas tungod sa boxing ug trabaho, no? Unsay sekreto nimo? Kaya nako tanan tungod sa dakong pagsali nga gihatag kanako sa akong pamilya ug sa atong mga kaigsuonan. Sa mga kumbate nako sa kinabuhi, ang akong gisalikan sukad sa una hangtod karon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR agid sukad hangtod ron? Hinimo na sa Unilab. Anad na ko ani. Sobra 20 katuig na akong gisaligan. Sa kadugay namong panag-uban, magduda pa ba ko ani? Lahi gid ning klasiya sa pagsalig og panag-uban. Maong ayo kahadlok mo agay. Sa sakit sa lawas, mag-Alaksan FR dayon. Kitang mga fighter, muusap pa ba taga-plus-plus? Kung kumbati na, usa ka Alaksan FR lang na. Alagang Unilab yan. Ibuprofen o paracetamol ang generic name sa Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Alang netong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment. Kami kasama mo, kami kasama mo, sa mga pangangailangan mo. Sa pagkayod mo sa buhay, may mga pangarap kang gusto mong matupad. Kaya katumbas ng iyong sakripisyo ang 2 to 3 minute hassle-free transactions, mababang remittance rates, at mataas na appraisal value hatid ng RD Pawn Shop. RD Pawn Shop, 45 years na nagbibigay pag-asa. Kasama mo hanggang sa magandang bukas. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga higala, abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabangkong Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kamo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Hetafe, Inabanga o Clarin, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Dora sa gini sa mga Tagaloon, Calapit, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ka sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Tuol ra sa merkado ug tapad ra sa gas Petron Station. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay,
Alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Wear your face mask today. Alaga tip brought to you by Unilab. Ano ang vitamins ng anak mo? For Team Dantes, Silin Plus lang. For immunity, experts recommend vitamin C and zinc. Sa iba, baka kulang ang vitamin C. Selene Plus lang ang may Zinc Plus technology, kaya buong nakukuha ang doble proteksyon laban sa sakit. Vitamin C and zinc help boost and support immunity with proper diet and healthy lifestyle. Kaya ang immunity, With proper diet and healthy lifestyle. Para fully ready, Silin Plus. Araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Selene Plus Syrup, tulungang gawing fully loaded ang immunity ng ating mga anak. Give them Selene Plus araw-araw. Sa panahon ng COVID-19, lahat tayo ay nagtutulungan. Araw-araw ay itinataya ng ating magigiting na frontliners ang kanilang buhay sa ngalan ng serbisyo. Samantalang sinisigurado naman ng ating national government na mabigyan ng pagkain at non-food essentials ang mga lubos na nangangailangan. Kaya tayong nasa bahay, let's do our part to flatten the curve. Ugaliing maghugas ng kamay, panatilihin ang malusog at malinis na pangangatawan, at manatili sa ating mga tahanan. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. It's big. It's yummy. It's affordable. Wow. Panglaw's best kept secret is out. It's the Double X Burger and the Oven Roasted Chicken at Bohol Sunside, located at Tawala, Panglao. From the airport, you go straight to the one and only traffic light in Panglao, then turn left. Like our Facebook page, Bohol Sunside Resort and Restaurant. Because big appetites call for big servings. The Double X Burger and the Oven Roasted Chicken at Bohol Sunside. Twice the size, half the price. Brad, at tubangon ang pagsuway sa panahon. Mao, papagsika ang lawas. Ang Gravicon, with proper diet and exercise. Na vitamins A ug B, tabang lakas resistensya, kauban ang mata, kasing-kasing, muscle, bukog ug dugo. Gravicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Gravicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals plus amino acids is the generic name of Revicon Forte. Lakas ng 5, mata, puso, muscle, dugo, buto. 5 pesos lang, SRP. Ang himsog nga lawas, mao ang sekreto sa himsog nga nahuna. Labaw na kung ikaw nagatumar sa Shane or Plus Capsule na puno sa vitamina o minerales. Ani ang dugang pumayag ni Dr. Emmanuel Maning Rivera, Doctor of Medicine nga nagatumar sa Shane or Plus Capsule. Ang vitamins and minerals dunay importanteng papel sa pampahimsog sa atong lawas o pagpaligon sa atong immune system. Busa ako, mupasalig sa kaepektibo sa Shane Herb Plus Capsule nga kadadlaw ninyong tumaron. Ang Shane Herb Plus Capsule, ang pinakamaayo, pinakaepektibo, walay lain! Dinhi sa Tagbilaran, ang Shane Herb Plus Capsule, mapalit sa Shane Cell Center, Huntanusa sa Street Corner J. Clarin, ug atbang sa Bohol Museum, ug mapalit sa tanan farmasya sa inyong lugar. Ug sa lugang kasayuran, tawag or text sa cell number 0947-629-2304 at kung balikon 0947-629-2304. Ang Red Horse Beer, sing lakas nating Pinoy. Di matatalo at di patutumba. Bawat unos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban. Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa, sa presyong di nagbabago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inyong alagad. Kanunay nga maalagaron. Balik na sa itong tulamonon, inyong alagad mga igsoon na 39 minutos na human nakalabayang alas 9 sa kabuntagon. Atong ipadayon mga higala pagsungkit sa inyong mga hunhuna karong buntaga. Labi na kay mitingog na pod mga kaigsoon sa Senador Ping Lacson usas mga miyembro sa Blue Ribbon Committee, mga kaigsoon nga nagpadayon karon sa ilang investigasyon kabahin ini nga panghitabo nga dakong korupsyon matud pa sa pagpamalit sa mga gamit, mga kaigsoon in response to the COVID-19 situation dinhi sa ato ang kapupudang Pilipinhon, mga kaigsunan. Kung atong balikan ang mga pung ni Senador Ping Lacson, mga kaigsunan, ang face mask mapalit lang og tag 13 pesos
sa usa ka local supplier, meaning supplier gikan sa Pilipinas mga kaigsunan, apan gipalit kini mga higala. Nining gibaligya kini nining korporasyon nga gitawag og Farnally Pharmaceuticals. Gibaligya og tag 22.50 ngadto sa 27.72 mga higala. Dako kayo. Unya ang maong local supplier nga nagbaligya og baratohon unta nga face mask mga higala, gipaundang pag-deliver. Human siya naka-deliver og 500,000 pieces, giorderan nga ayaw na. Kay ngano, didto na sa lain nga supplier, kadto ng supplier nga mahalon mga kaigsunan. Mao ni ang sulti aw dili ni hunahuna ni Ping Lacson mga higala, kundi mao kini ang nakuha nila sa ilahang gihimong investigasyon karon diha sa Senado. Og tan-aw po nila mga kaigsunan ang maong Farnally Pharmaceuticals Corporation way igong puhunan nga mo engage ning binilyon ka peso nga transaksyon sa gobyerno mga higala. Nahilambigit usab ang pangalan Michael Yang, kini si Michael Yang mao kini ang kanhi economic advisor ni President Duterte mga higala nga matud pa sa maong Senate investigation. Si Michael Yang mao kuno ni ang gihuwaman og kwarta aning Farnally Pharmaceuticals Corporation isip puhunan mga kaigsunan. Matud ba 600 million kuno. Kay wa lagi puhunan ning maong tindahan nga Pharmaceuticals Corporation. Unya nakahimo og kontrata mga higalang mako kayo sa kantidad nga kwarta mga kaigsunan. Sakto ba ang pagduda sa mga senador mga kaigsunan? Unsay kasulti ninyo katong nanawag ganina nga wa nato pasudla kay gadali si Senador Ping Lacson pud mga higala. Na siya meeting at 9:30 dito sa Senado. Magani nga na makasabot ra pud siya mga higala katong signal primero siya da ito. Way klarong signal niya dito sa Senado motong hinggawas in taon nga to ang senador mga higala aron atong mahinabi sa atong istasyon DYRD exclusive mga kaigsunan dinhi sa ato ang programa. Dunay mga text usab nga atong nadawat karong buntaga nga ato pong basahon mga kaigsunan, no? Sa inyong tan-aw mga kaigsunan. Mo ni atong pangutana karong buntaga, duna bay pangurakot sa maong pagpamalit sa face mask o face shield o PPE? Mao kini ang atong pangutanang gibiyaan sa wabata maghimo og commercial mga higala. Atong dawaton ang inyong mga huna-huna karong buntaga mga kaigsunan sama usab sa pagdawat sa inyong mga teksklamo sa ato no. Nagipadangat usab karong buntaga. Pwede paghapon, bukas paghapon atong linya para kaninyong tanan mga kaigsunan. Pre, dunay bangga diri sa Katuna, Cambuac Sur. Oy, mo ba? Mura mag na-atindira na ni sa pulis tingali, no? Bangga nga naipit ang tiil no, sa mga driver. Oy, Cambuac Sur sa Katuna man ni mga kaigsunan. Ha? Naman ko itong texter nga siging paminaw na to. Akong kumpare Edwin Sis, ha? Nga ni timbaya tumpak sakto damo pre, ha? O mao lagi mao na ilang mga huna-huna mga kaigsunan. O nya dunay mi text na to dire karong buntag mga kaigsunan. Sir, mutuo kaayo ko sa gisulti ni Senador Ping Lacson. Grabe gyud ang korupsyon nining panahon ni Digong. Mao na iyang huna-huna mga higala. Ang iyang sumpay. Okay? Doon natin kular mga kaigsunan 38 kon 44 minutos. Okay. Ato sang dawatog balik ang Katuna Police mga higala follow up sa maong report nga dunay mga tiil nga ipit kuno didto tungod dunay bangga. Hello, good morning. Good morning, sir. Mayong buntag si Tibbs Bulyeser ni sir sa DYRD Tagbilaran City. Kinsa ni palihog sir? PTJ Pedro Moring, sir. Okay, sir, doon naman goy nanawag na to dire nga munang hintawag po ta ganina ninyo diha. Kamusta na tuod sir katong mga nagbangga ba dito sa Cambuac Sur? Kinsa may mga personalidad nga nahilambigit aning maong bangga ba to sir? Unsa man tong hitabuha? Tuwa sila kamulo pag kuan sir, sila to sir nga nana ta initial nga mga pangalan sa driver o katong may ubang sakay pa. Kinsa man na sila sir? Ang driver sa isa ka sakinan si Wapa matitirahin ng sakinan na panisar kay Wapa ang rehistro sa ipit pag-apel ang rehistro. Naipit po apel ang rehistro. Unsa bangga ni sir? Bangga? Bangga sir, bangga. Bangga unsa mga sakinan ang gabanggaan eh? Wapa ma-determine unsay sakinan sir ba murag help tong ayon ng sing atin wheeler ng 6-wheeler tong nakabangga niyang gibanggaan or
kargaan itlog. Hoy. Okay, ganang itlog mo ang Jeff farm murag mo baron sir? Ano sir? Itlog kanang na may farm gud diha og daghan man gud og itlogan ng si Katuna. Jeff farm mo ba na sir? Wa pa ma-determine mo ang kanan sir kay ang listo ba na ipit mo sa apil sa kwan naglisod pa big kuha. Ug mayingon kag kauban nga. Okay. Balwa pa. Sir, ug mayingon kag 6-wheelers nga dump truck nakigbangga aning sakyanan og delivery truck sa Dili dump truck sir, 6-wheelers sir. dili dump truck. Dili dump truck. Unya ang nabanggaan niya pila may ligid. Sir, pat po. Opat kanang mura dili na bunggo ka ha, multicab kanang delivery og itlog. Murag bunggo nga gi-closer. Mura magkabantay mo kana kay mo biyahe man puna og abot mo nagbaklayon pag suroy ng maong itlogan. Ang puwa nga kanan sir. Okay. So dili lang ko mga musta o nangabuak bang itlog. Kamusta man ang kuan sir na mga tawo nga naipit ani sir? Napagkaroon sir ang driver sa delivery itlog na kuha na sir ang kagakaroon ko kamulo pa nila kuha ng naipit sa driver atong 6-wheeler. Kamusta man sir, buhi ba or patay ba ang maong mga driver? Napagkaroon sa Ginoo sir, buhay mo noon sir. Salamat. So dana sa tambalanan sir. So ang driver sa itlogan buhi, ang driver pod sa lain nga sakyanan buhi pod. Okay sir. Okay. Pero nangaangol ding duha sir, naangol ding duha? Sir, naangol. Both drivers, ang driver sa 6-wheelers o itlogan na Both driver sir. Kanang delivery sa itlog, di man dili kay usaray sa kaya na sir? Naangol po sir, na mga gas. Pero ko na gidaan na apil sa sakyanan. Sa tambalanan. So wala nga mo'y nabiktima diha karon nga naa sa site. Nakuha na tanan. Ito na lang driver sa 6-wheeler sir. Ang driver sa 6-wheelers mao ay nabili na karon. Unsa pa may gihuwat nga makuha na sir kanang bakho, boom truck? Ang kuha lang sir, nana po ng tarsier po na to sir, pero sila rin matatabang ato kay sila may dito naipit mo sir. Naipit no? Purbida, sayangas mga itlog ato. Pero okay, ato na lang ani sir no nga wa mo'y kinabuhi nga nakalas. Unya, nga naman itong hitabuha ko no sir, initially, unsa may nakuha ninyong report, nga no, unsa hitabuha nga nabanggaan mo itong itlogan sir? Matod ba sa isa ka, kuhan sir, may kato isa ka biktima nga, ni-explode ko nung kalit ang kuhan, driver side nga front wheel sa 6-wheeler. May kalit og? Load. Okay. So, anyway, salamat kayo sir ha, sa maong update. Importante nga ang maong mga driver uban pa. Pila ka tao gid involved sa nanin sir nga na disgrasya? Tulo ni ka driver sir katong duha ka sakyanan ug may motorcycle nga nasa side sir. Nga po motorcycle sa tulo ka sakyanan ni nga nagbangga kita Silviana no. Nya kamusta man ang motorcycle driver? Kaya po siya sir kay niguro mo siya nalapay. Wara madas hospital. Wala sa center sir. Okay. So napoy tricycle na ay itlogan ug na ay 6-wheeler. Motorcycle dili tricycle. So katong sakay sa 6-wheeler ug sakay atong itlogan silang tanan gi hospital. Ang sakay sir mo nara center sir dili man grabe. Ang atong driver sir sa isa ka driver ako siguro asa nga hospital. Pero gisakay mo to ambulansya. Unya ang usaron diha wa pa makuha na pa diha naipit pa. Kamulo pang rescue pobida na ipit mga kaigsunan no paita po nang sakita kay nang maipit ha. Nahala sige. Sir salamat kayo sa maong impormasyon kabayan sa maong binanggaay diha sa lungsod sa Sikatuna. May buntag sir, may buntag. Salamat. Breaking news sa inyong malagad. Sikatuna to mga higala Kambuak Sur no. Salamat ni Pari Edwin Sis yung mga mihatag na to og tip nga naay nabanggaan nalabyan tuloy to niya kaganina no. Sayangas mga itlog ato daghan to kayo na. Pero bahala na mga itlog basta buhi ang tag-iyas itlog mga kaigsunan ha. Buhi tong mga driver mga higala. Okay, muna peligro lagi no kaning disgrasya day good mahibawaan mga higala kanang mag-deliver og itlog hinay ra daga na kay na may itlog sakay no hadlok magmangal muuntol. Kadtong driver sa 6-wheelers mo tingali to ang
nakaingon adto mga kaigsunan. Nagdala sa itong oras, 11 minutos sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. DYRD text line. Ang opinyon sa atong mga tigpaminaw sa tibuok kalibutan. DYRD text line. Doon ay text dere mga higalagi pasupot sa ato ang mga katawhan nga naminaw sa atong istasyon DYRD. Mangutana lang ko, sir. Di ba gibawal man karon ang pag-video kay? Naa diri sa Barangay Lourdes Cortes. Sige ang gihapong kanta-kanta bisan alas 10 na sa gabi eh. Why respeto sa mga silingan sa aba rabang jud kaadyo. Kay pakusgan man ang ilang sound unya klase-klase ang mga tao nga ilang bisita. Unya usara pod ang microphone. Hadlo ka ni oy. Ilang puli-pulihan wa na social distancing. Asa man ni dako manggod ng Barangay Lourdes Cortes, asa man dapita, asa man nga sityo, asa man nga purok, silang gihapon atong tawagon ko no si Mayor Ivan Lim na daw, di ba baka ka ng kapitan sa Lourdes Cortes? Bawal mangguna karong panahon na mga sano palihog in town, no? You are sharing one microphone. Ngunya porbida ang mga laway ana nga orog nga COVID ng porbida ning ubang mga tao, mga higala lagi. Nganon di man jud in town mo sanong sa panawagan nga magkuan ta, magamping ta, ngano man jud magpabadlong man jud, Uy, nakadungog baya ko mga higala, dunay ga birthday nga namatay, kay na COVID human siyang birthday kay ga party man. Daghan kaayong mga kuan, daghan kaayong ni-attender sa party kay ga bisag bawal ga party gyud. Ang resulta ang moong birthday celebrator namatay karong bag-o og COVID mga higala, no? Tungod so silang tanan ni atos parte, silang tanan gipang lockdown na ron, mao lagi ngano ba jud di man jud mahimo og di ba jud kapungan mga higala ng parte-parte jud, di ba jud kapungan ng mga kalipayon jud. Pugong ta mga higala kay lisod kayo ang panahon, atong suyag tawag daw ang Cortes na nga to ang partner dere, gitawagan na mga kaigsunan. Okay, doon na pa yung text dire nga may sod na to mga kaigsunan. Good morning, Sir Bong. Believe gyud ko ni Senador Ping Lacson sa una ra gyud na siya nga crusader against graft and corruption. Nara okay na nakuha na nato ang pulis sa Cortes. Hello, may buntag. May buntag, sir. May buntag si Tibbs Bulyeser Jr. sa DYRD ni sir. Kinsa ni palihog? Patrolman Huson, sir, speaking. Patrolman Huson? Yes, sir. Patrolman Huson, may buntag ni mo diha, Patrolman Huson, sir, no? Doon na manggoy text klamo dire, sir, dito sa Barangay Lourdes. Ngagasigi ko niyo og video case, sir, o niya, alas 10 na sa gabi, banha ko no kayo, kay kusog ang sound system, daghan kayo mga tao, gapuli-puli sa usara ka microphone, sir. Wa ba tayo mo gihimong mga robing, anak, sir, sa tong lungsod, ato check sa mga kabarangayan nato, sir, kung sunod ba yun sila, aning ito ang protocol, sir? Oo, sir, nagpatigayon magyapon ta sa atong kuan, sir, kaning pagrubing sa mga barangay. Oo. Gahapon na ring kuan, sir, na rubing na mo na gahapon, amo nang na kuan kaning suta nga pag-abot mo dito na kuan na gyud. Sir, live ni karon, sir? Live ni, sir. Live ni karon sa DYRD Tagbilaran, sir, no? Okay, sir. Madungog ka sa tibuok kalibutan ron, na madungog po ka sa taga Barangay Lourdes o kanipong reklamante ani, sir. Palihog ko kung aksyonin ninyo ni sir kay murag way hunong-hunong ko yung videokihan diya sa Barangay Lourdes. Daghan kay mga tao ko, no? Murag man nagrespeto way tahod sa ato ang mga protocol, sir. Murag pulis gyud tingali ang mo patol ana sa mo pitol ana, sir. Palihog laman, Patrolman Huson, sir, ha? Yes, sir. Ipaabot lang po sa inyong hipi o sa atong mayor diha nga dunay mo reklamo bahin na ng butanga. Salamat kayo, sir, ha? Salamat kayo. Mayong buntag, Patrolman, mayong buntag. Amping. DYRD text line. Doon na po lang text dito, mga higala. Good evening, text klamo ko, amo, kalsada, kan mano, Calatrava Road, luoy kaayo mura og sungkaan under kuno sa province. That I do not know. Ato ko nang i-check og sa province ba ni mga higala kaning kan mano Calatrava Road mga higala. Luoy murag sungkaan.
Oy, lami na. Kay trilling kayo nag-agi. O sungkaan. Ang sungkaan gani, ang mo bira anak katong bawsahan. Mo pubida gini nga no sakay bawsa do. Sa unang elementary pa ko sige kung sakay bawsa diha sa kuando. Kalingaan na sibilya, atong apuhan daga diha man. Okay. Ala sige, ato nang suyan do, suway ko na si Engineer Dodong o sasakop ba ni sa akan Mano Calatrava Road sa Provincial Road kay mura kunog sungkaan karong panahon na kay ting-uwan mangud pod patsing-patsing pag mahimo ana nya man makubkub na po na og balik mga higala tungod sa uwan atong paminawon ug unsa poy ilahang mga plano ana ug duna na ba sila gihimong mga basig duna na kuan program na ni a matter of kuan lang, a matter of time lang tingali matagad na ni. At ang oras mga higala, 5 minutos sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. Atong padayon mga higala pagdawat sa inyo mga huna doon na pa yung mga text dire atong text Clamo Center migo. Atong dawaton okay aron na atong mabasa mga kaigsunan. In the meantime ato sa dawaton kining maong caller. Hello may buntag. Hello. May buntag. Hello. Yes sir, good morning. Morning, Vice. Oy, Felix, ikaw ni Felix. Nanawag ko no kaganina, walang ka na ko pasudla kay si Gadali to si Senador Ping Lacson. Yes, Felix, unsa man unta imong ikasumpay Sir Felix sa maong pamahayag ni Senador Ping? So anin lang ako ipangutanan nimo kung sa imong kasulti kay wa naman si Senador Ping Lacson no. Oh, okay. Kuan ba kanang Vice nga abi man ko og ang Constitution mo the supreme law of the land, mo the fundamental law of the land. Okay. Pero naunsa naman nga ang balaod sa Philippine Constitution di man ma-implementar kung way pagtugot, way blessing sa Kongreso kung walay IRR. Unsa may unsa particular nga concern Alex nga nagkinahanglan og aksyon sa Senado or Kongreso Alex? Tanang balaod sa Constitution inana tingali na pero wa pa kay ko kasiguro pero usa ang masiguro nako is kaning anti-political dynasty. O wa man gini mapatuman kay wa may IRR sa Kongreso so kinsa mo di ay labaw ang supreme law of the land, ang fundamental law of the land which is Constitution o ang Kongreso. Tingali Lex wa ma-define pag-ayo na sa konstitusyon nato unsa nang gingog dynasty mo tingali nang kinahanglan na siya og enabling law. Naman ang dynasty. Naman anti-political dynasty na ana. Naalagi pero ang definition tingali ana mo nagkinahanglan enabling law. Mo lagi na nga ug ang definition the more nga mo gihatag og enabling law ang Kongreso o panalitan og gilubugan sila sa definition, sa clarification. So dapat ilan ang ibuhatag implementing rules and regulation pero anong waman. Simple ang tubag ana Lex, dili sila gusto gud maggamaan ng balauda kay sila ra man po'y maigo kay mga senador, mga congressman, mga anak, mga igsuon. Mao man gud na. Mo lagi na nga o ginana manggali na nga mas labaw day ang Kongreso kaysa fundamental law of the land which is the Philippine Constitution o ginana manggali na nagpabiling inote ang atong Constitution. So dapat usbon. Kung na amendments, usbo na. I-define na sa Constitution kaya mahimo nga ang mga Kongreso, ang Congressman ug Senado mulabaw sa Constitution. Sakto na imo Alex, tingali palabman ang maong balauda nga naa sa Constitution gud gibutang, ano? O dapat kay maigo magud sila. Di kasang ganahan mo gama ana Alex nga sila mong maigo. Unya butang na to gamon nila na karon musugot ka pud si President Digong nudnod ka sa siyang pirma nga siya iyang mga anak na amputanan sa gobyerno dili jud na matabong mabalaod. Mo lagi unta pero dapat unta girway makalabaw bisag kinsa sa Constitution. So dapat ilang palig-uno ng Constitution kay dapat bitaw amendahon na kadaghan man na i-amendar nga nung wa man ginamakit nakita nila na Lex di lang gusto gyud nila amendahon na kay sila lagi maalanganin. Apil de mga kun delegates di ay. So mo kana mga kun delegates baya kay nahimo baya puna silang delegates kay gitabangan puna sa mga congressman pagdaog. So hunghungan ra puna sa congressman na sila nga ayaw ninyo na apile o butang diha. Diya karing politika sa Pilipinas Lex, di ba? Di ba po ka mahimong makunkun delegate o di ka suportado sa mga tinuod nga politisyan? Sa atong pa di ay nagsukarat kaya po ning ato ang pagkabutang sa Pilipinas kay ultimo ang fundamental law of the land Constitution di man tumanon.
No, lagi. Sige, Salamat kayo. Salamat kay Bay. Salamat kayo, Felix. Nindot ang tanaw si Sandro Pring Lacson pa hintubagan na Alex, no? Mo, Huwag na betul, kaabot ta? ba? Okay. Sige. Salamat kayo. Salamat. Oo, lagi. O sigurado, congressman na si Felix Simpron, mo gunay number 1 niyang himuon mga higala, no? To pass proposed bill mga higala nga defining yun o kung saan ang gitawag og political dynasty mga higala. Last nga text ang dawaton mga kaigsunan gikan sa 73734 nga cellphone number. President Kagawad Tibbs, ngano dili man i-public ang salin ni President Digo nga public office is a public trust man kaha? Mao lagi. I hate corruption baya, no? I don't like my salin to be exposed to be sana diha kay I hate corruption mga kaigsunan. Wala tayo oras mga higala. Ato salamat kay inyong tanan sa inyong pagtubay din atong tulamanon ugma na pod mga higala dungog-dungog ta dinhi gihapon sa estasyon nga nagmahal pero inyo walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TIWBS mingon mahayong buntag. IATF, inyong alagad ta forever. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Way balingay, DYRD kanunay. Brad, atubangon ang pagsuway sa panahon. Mao, papagsika ang lawas. Agradicon with proper diet and exercise. Na vitamins A ug B, tabang lakas resistensya, kauban ang mata, kasing-kasing, muscle, bukog ug dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals plus amino acids is the generic name of Revicon Forte. Lakas ng 5, mata, puso, muscle, dugo, buto. 5 pesos lang SRP. And paleness with the help of Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. First Valley Bank, from the worries you can't be free. First Valley Bank. First Valley Bank Incorporated, a development bank. Products and services, savings deposit, time deposit, current account, offers agricultural loan, SME loan, small business loan, jewelry loan, pension loan, salary loan to DepEd employees, LGU employees and officials, barangay officials. Also offers vehicle financing sa dali lang nga proseso. First Valley Bank Incorporated, located at 454 CPG North Avenue, Barangay Cogon, Tagbilaran City. Call us at 0946-267-0498 or call landline at 038-427-7369. First Valley Bank Incorporated. Your lifetime friend. First Valley Bank, a lifetime friend. Wow! Ikaw ba yan, Jen? Ako to. Ikaw ba yan, Kim? Ako to. Bes, ikaw ba yan? Ako to. Sino nga yan? Pumuti at kuminis lang. Ang sikreto? Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Angat sa iba. Dahil dito, pinaghalo ang Kojic Acid at Collagen para ang kutis mo noon mas maganda, maputi at makinis noon. Wow! Ikaw ba yan, sir? Akoto. Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. The secret of beautiful skin. Dermatologically tested. Available in leading supermarkets and drugstores. Pre! Ang sama na higtot na ng imong nawong. Gaaway may isang asawa pa rin.